Nagsisimula ang kwento habang ang isang batang lalaki ay tumatakbo palayo sa isang lobo sa loob ng madilim na kagubatan. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumagal ang takbo ng bata kaya naabutan siya ng lobo. Humarap ang bata at sinubukan na atakihin ang lobo gamit ang kanyang tubo. Ngunit halos walang naging reaksyon ang nilalang at sa halip ay pinatalsik siya palayo at pagkatapos nito, tumalon ang lobo sa kanya upang tuluyan siyang patayin pero sa huli ay nagawa ng bata na patayin ito gamit ang isang nakatago niyang patalim. Habang lumilipas ang mga araw ay patuloy na namumuhay ang ulilang bata sa parehong paraan araw-araw, desperado siyang naghahanap ng pagkain sa kahit anong paraan na kaya niya at sa kabila ng paglaking palaboy at nag-iisa, kahit papaano ay nakaliligtas siya araw-araw at kalaunan ay lumaki bilang isang mahusay na batang adventurer. Mahigit 20 taon ang lumipas at ang batang iyon na nagngangalang Hajime ay naglalakad sa isang nayon na may magandang pakiramdam. Napansin siya ng isang matandang babae at nagtaka kung may magandang nangyari sa kanya, ngunit umiling lamang siya. Tinanong niya ang matanda kung kumusta na ang kanyang tuhod at nagpasalamat ito sa kanya sa pagdadala ng mga halamang gamot, dahil alam ng matanda kung gaano kasarili ang karamihan sa mga adventurer at doon ay pinuri niya si Hajime sa pagtulong sa kanilang maliit na nayon nang walang hinihinging kapalit. Habang nagpapasalamat si Hajime sa papuri ng matanda, bigla itong nagbalak at tinanong kung gusto ba niyang magpakasal sa isang magandang babae at manirahan na sa kanilang nayon. Magalang niyang hindi pinansin ang alok at naglakad papunta sa dungeon ng nayon kung saan mahimbing na natutulog ang matandang gwardya. Ginigising ni Hajime ang matanda at ipinaalam na papasok siya sa dungeon kaya't binigyan siya nito ng isang papeles na kailangang pirmahan. Napagtanto ng matanda na magkakaroon sila ng karne na makakain mamaya kaya nasabik siyang magdiwang. Matapos pirmahan ang papeles ay nagpaalam si Hajime at nagtungo sa pintuan ng dungeon. Sa hindi malamang dahilan ay bahagyang bukas ang gate na ikinagulat niya at pagpasok niya sa loob ng dungeon, nakita niya ang isang maliit na batang babae na natrap sa loob ng isang slime. Nagulat siya at agad na hinihila palabas ang bata na namangha na buhay pa siya. Matapos mailigtas at umasta ang bata na parang hinarap niya mismo ang Demon Lord at ipinaalala ni Hajime na ang mga slime ang pinakamahihinang halimaw sa buong mundo, ngunit tuluyan itong binaliwala ng bata. Nagpasalamat siya kay Hajime sa pagligtas ng kanyang buhay at ipinakilala ang sarili bilang si Ruro. Sinabi rin ni Hajime ang kanyang pangalan kaya't agad siyang pinuri at hinangaan ni Ruro at bigla siyang tinapik ni Hajime sa ulo at pinagalitan dahil pumasok siya sa mapanganib na dungeon nang walang pahintulot. Umasta si Ruro na parang kasalanan iyon ng matandang gwardya dahil natutulog ito, kaya ipinapaalala ni Hajime na maaari naman niya itong gisingin at nagtaka siya kung bakit isang maliit na bata tulad niya ang gumagala sa dungeon. Tinanong ni Hajime si Ruro tungkol sa kanyang mga magulang at inamin nitong iniwan siya, nagmamaktol siya at sinabi na mabubuhay siya ng mag-isa at tumahimik si Hajime at tinanong kung taga roon ba siya sa nayon. Umiling si Ruro at ipinahayag na nakarating siya sa nayon sa pamamagitan ng pagtatago sa mga gamit ng isang mangangalakal. Dahil dito ay napagtanto ni Hajime na hindi siya tatanggapin ng ampunan ng nayon dahil hindi siya taga roon, kahit alam niyang mapupunta lamang ang bata sa mga squatter kung hindi niya tutulungan at lumingon si Hajime at nagpatuloy sa paggalugad sa dungeon. Dahil sa kuryosidad ay sumunod si Ruro sa kanya kaya't sinabi niyang manghuhuli siya ng karne at nang marinig ang salitang karne, kumakulam ang tiyan ni Ruro pero binalaan siya ni Hajime na hindi niya ito hahatian at umasta si Ruro na parang wala siyang pakialam at sumunod pa rin upang tumulong. Ipinapaalala ni Hajime na kaka-slime pa lang niya kaya't sinabi ni Ruro na naging tanga lang daw siya. Hindi pinansin ni Hajime ang kanyang walang tigil na pagsasalita at nagpatuloy sa paglalakad, hanggang sa bigla siyang humarap sa isang napakalaking baboy ramo. Nang makita ang dambuhalang hayop ay napasigaw si Ruro sa takot at napatihi pa at sa kabutihang palad, hindi siya tinukso ni Hajime at sa halip ay nagtuon ng pansin sa pagpabagsak sa baboy ramo at habang sumasalakay ang hayop, inilabas ni Hajime ang kanyang sandata at walang awa itong pinapabagsak. Makalipas ang ilang sandali ay dinala ni Hajime si Ruro sa isang ilog upang maglinis at doon, napansin ni Ruro na buhay pa ang baboy ramo at ipinaliwanag ni Hajime na kailangan niyang palalabasin ang dugo nito sa ganitong paraan, pagkatapos ay hiniwa niya ang ugat sa leeg ng hayop upang tuluyang maubusan ng dugo subalit hindi ito kinaya ng batang si Ruro. Pagkaraan ng ilang oras ay dinala ni Hajime ang kanyang mga nakuha mula sa quest sa isang receptionist ng guild na nagngangalang Olive, nagpasalamat ito sa kanya sa mahusay na trabaho at sinimulang suriin ang mga nakuha.
ngunit agad nitong napansin si Ruro na kapansin-pansin. Mabilis na ipinaliwanag ni Hajime na hindi siya isang human trafficker kaya't nag-isip si Olive kung saan nila dapat dalhin ang maliit na bata. Habang nananatiling tahimik si Ruro ay naisip ni Hajime na bumisita sa simbahan ng nayon at iniwan niya si Ruro kay Olive at nagtungo sa simbahan. Makalipas ang ilang sandali ay dumating siya sa simbahan at agad siyang binati ng matandang babaeng pari. Dahil alam ng pari ang mabubuting ginagawa ni Hajime at inakala nitong bumisita siya upang manalangin pero ipinaliwanag ni Hajime na naglalakad lamang siya, tinanong kung kayang alagaan ng simbahan ang isang bata kung magpapadala siya ng pagkain buwan-buwan. Pinag-isipan ito ng pari at ipinaliwanag na kailangan ng isang bata ng bagong damit sa bawat panahon, sariling higaan at kumot, pondo para sa edukasyon at gamutan, mga gamit sa pagkain at marami pang iba. Kaya higit pa sa ilang kilo ng karne bawat buwan ang kinakailangan, sa wakas ay naunawaan ni Hajime kung bakit napakahirap para sa simbahan na alagaan ang bawat ulila at pagkatapos nito, tinanong ng pari kung balak ba niyang iwan sa kanyang pangangalaga ang sariling anak ni Hajime. Mabilis niyang itinanggi ito at nilinaw na si Ruro ay isang batang nagmula sa labas na nagkataon lamang niyang nakilala. Napabuntong hininga ang pari at pinuri si Hajime sa kanyang mabuting puso subalit ipinapaalala rin nito na may hangganan ang kanyang kakayahang tumulong. Pagkatapos ay naglakad pabalik si Hajime sa nayon at dahil alam niyang tama ang sinabi ng pari, naalala niya ang sarili niyang pagkabata noong siya ay iniwan at napagtanto niya na hindi posible na iligtas ang isang tao dahil lamang sa awa. Bigla namang nagmamadaling lumapit si Olive at tinanong kung nakita ba ni Hajime si Ruro at sinabi niyang hindi at tinanong kung saan ito nagpunta. Ipinaliwanag ni Olive na may inaasikaso siyang emergency request at nang bumalik siya ay bigla na lamang nawawala ang bata. Ibinunyag din niya na may namata ang isang dambuhalang halimaw sa mga kalapit na bundok. Dahil dito ay naisip ni Hajime na baka padalos-dalos na pinuntahan ni Ruro ang halimaw upang patunayan ang sarili niyang kakayahan. Nabigla siya at agad na nagmadaling maghanap sa bata at habang hinahanap niya si Ruro, patuloy na iniisip ni Hajime kung bakit ito umalis ng mag-isa. Pagkatapos nito ay naalala niya ang sarili niyang pagkabata kung saan napilitan siyang mabuhay mag-isa araw-araw. Hindi nagtagal ay natagpuan niya si Ruro na mag-isang humaharap sa isang napakalaking lobo at habang sumusugod ang lobo, matapang ngunit biglaan itong hinarap ng bata. Sa kabutihang palad ay dumating si Hajime sa tamang oras at pinatumba ang lobo at matapos talunin ang lobo, pinagalitan ni Hajime si Ruro dahil sa pagtakbo at pagharap sa panganib kahit mahina ang kanyang katawan at nagsimula namang umiyak si Ruro, nagreklamo na wala siyang ibang pagpipilian kundi manghuli dahil sobrang gutom na siya. Habang pinapanood ni Hajime ang kanyang walang magawang pag-iyak at nakaramdam siya ng kakaibang guilt sa kanyang puso, pagkatapos ay hinawakan niya si Ruro at sinabi na tumigil na siya sa pag-iyak dahil tatanggapin na niya ito sa kanyang adventuring party. Nagulat si Ruro pero tumayo si Hajime at tinawag siyang tumulong sa pag-asikaso ng lobo na lalo pang nagpaiyak sa kanya. Pagkaraan nito ay dinala ni Hajime si Ruro pabalik sa nayon kung saan nagdiwang ang lahat gamit ang sariwang karne na nakuha niya. Nagtaka si Olive kung tama bang ampunan ang isang batang mula sa ibang lugar at naisip ni Hajime na tila nagiging malambot na ang kanyang puso. Nagpasya siyang sasanayin si Ruro sa ilalim ng isang mahigpit na programa ngunit habang pinapanood niya itong kumakain, nakalimutan niya ang kanyang mga alalahanin at nagtuon na lamang sa pagdiriwang. Pagkatapos ng selebrasyon ay bumalik si Hajime sa kanyang bahay upang matulog. Ngayong kasama na si Ruro at kinaumagahan ay ginigising siya ni Ruro na mukhang isa ng ganap na adulto at nang imulat ni Hajime ang kanyang mga mata, nakita niyang nag-aalala si Ruro sa kanyang bagong adult na katawan. Bigla na lamang siyang bumalik sa anyong bata na ikinagulat nilang dalawa at pagkatapos nito ay dinala ni Hajime si Ruro upang mag-almusal. Doon ay ikinwento niya sa waitress na si Natalie ang bagong pagbabago ni Ruro at naisip ni Natalie na maaaring kabilang si Ruro sa isa sa mga sinaunang lahi. At walang kahihiyan pang sinabi ni Hajime na mas lumaki ang dibdib ni Ruro kaysa sa kanya. Dahil dito ay lubos na nahiya ang inosenteng waitress at natuwa si Hajime sa kanyang reaksyon. Pagkaalis ni Natalie ay nagtaka si Hajime kung paano nakakakain ng ganoon karami si Ruro at ipinapaalala niya na ang isang adventurer ay kailangang magtrabaho para sa kanyang pagkain. Kaya buong ipinagmamalaki namang sinabi ni Ruro na babayaran niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap.
Matapos ang almusal ay nagtungo sila sa Adventurers Guild kung saan tinanong ni Hajime si Olive tungkol sa pagbabago ni Ruro at sinubukan na ipaliwanag ito gamit ang kaparehong paglalarawan tulad ng dati. Sa kasamaang palad ang naunawaan lamang ni Olive ay nagbago si Ruro sa kanyang adult na anyo, na labis na ikinadismaya ni Hajime at pagkatapos nito ay naisip ni Olive na maaaring nagmula si Ruro sa isang bihira at sinaunang uri ng nilalang. Tinanong ni Hajime si Ruro kung nagbabago ba siya dahil sa isang tiyak na iniisip ngunit sa tingin ni Olive ay hindi iyon gagana, nag-alok siya na magsaliksik tungkol sa pinagmulan ng lahi ni Ruro at tinanong si Hajime kung gusto ba nitong kumuha ng quest para sa araw na iyon. Iminungkahi ni Olive na mangangalap na lamang ng mga halamang gamot para sa nayon, ngunit sinabi ni Hajime na kailangan muna niyang sanayin si Ruro kung paano lumaban at sumang-ayon si Olive at iminungkahi na manghuli ng mga slime dahil sila ang pinakamadaling halimaw. Nang marinig ito ay biglang sumigla si Ruro at naghanda na ipakita ang kanyang kakayahan. Makalipas ang ilang sandali ay dinala ni Hajime si Ruro sa dungeon kung saan nakatagpo nila ang unang slime. Binalaan ni Ruro si Hajime tungkol sa mapanganib na halimaw ngunit sinabi niya rito na siya mismo ang lumaban. Nabigla si Ruro at nagtanong kung hindi man lang ba siya tutulungan. Ngumiti si Hajime at ipinaliwanag na hinding-hindi siya magiging isang adventurer kung matatakot siya ng ganito sa isang slime. Sa huli ay pumayag si Ruro na lumaban kaya nagsimula si Hajime na magbigay ng payo. Gayunman ay basta na lamang tumakbo si Ruro ng walang plano at agad na nalunok ng slime. Matapos siyang iligtas ay sinubukan muli ni Hajime na turuan siya. Ngunit muli siyang tumalon sa isa pang slime nang walang kahit anong plano. Sa sumunod na isang oras ay walang tigil na hinabol ni Ruro ang slime ng slime ngunit wala ring naging tagumpay. Habang pinapanood siya ay nagtaka si Hajime kung paano siya nagkakaroon ng ganoong kalakas na enerhiya kahit siya ay iniwan at nag-iisa. Makalipas ang ilang sandali ay sumuko si Ruro kaya't dinala siya ni Hajime palabas ng dungeon upang kumain ng tanghalian. Hinati niya ang tinapay at inalok ito kay Ruro ngunit tumanggi itong kumain. Nagtaka si Hajime kung bakit kaya't ipinaliwanag ni Ruro na hindi raw siya karapat-dapat kumain dahil nabigo siya sa kanyang gawain. Habang pinapanood ni Hajime ang nahiyang bata ay napagtanto niya na kaya pala naparami ang kain ni Ruro kanina sa almusal ay dahil inakala nitong mababayaran niya iyon sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Ngunit dahil nabigo siyang talunin kahit isang slime at pakiramdam niya ay maaaring iwanan siya ni Hajime dahil sa pagiging wala siyang silbi, dahil alam ni Hajime na tila nagmamakaawa ang bata na huwag siyang iwan at napaisip siya kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos nito ay tumigil si Hajime sa pagkain ng sarili niyang bahagi at sinabi kay Ruro na babalik sila sa dungeon. Nagtaka si Ruro kung bakit hindi muna siya kumakain kaya't iginiit ni Hajime na hindi siya kakain kung hindi kasama ang kanyang partner. Sa pagkakataong ito at nang pumasok sila muli sa dungeon ay tunay nang nakinig si Ruro sa mga payo ni Hajime. Sinabihan niya itong obserbahan ang katawan ng slime kaya't napansin ni Ruro ang dalawang mata na nakabaon sa loob ng katawan nito. Ipinaliwanag ni Hajime na ang mga mata ng slime ang mahina nitong bahagi, kaya iyon ang dapat puntiryahin ng isang adventurer at upang mailabas ang mga mata ay gumamit siya ng bato upang gambalain ang slime, dahilan upang lumitaw ang mga ito. Nang lumabas na ang mga mata ay palihim na lumapit si Ruro mula sa likuran at pinabagsak ang slime sa isang hampas lamang at matapos talunin ang slime, masaya niyang ipinagdiwang ang kanyang tagumpay. Pagkatapos nito ay sabay na kinain ni Ruro at Hajime ang kanilang tinapay habang pabalik sila sa Adventurers Guild. Pagdating nila roon ay humingi ng paumanhin si Olive dahil wala siyang oras upang saliksikin ang pinagmulan ng lahi ni Ruro. Ibinigay naman ni Ruro ang slime na kanilang nakuha kaya tinanggap ito ni Olive. Napansin ni Olive ang maliit na si Ruro na hawak ang kamay ni Hajime na labis na ikinahiya at ikinagulat niya. Nang gabing iyon, nalaman ni Olive na tanging ang lahing succubus lamang ang may kakayahang magbago at maging adulto sa gabi at dahil magkasama lamang si Hajime at Ruro, napaisip siya kung magiging maayos kaya si Hajime.